ng Josefina Zamboanga del Sur, Chief of Police. Makakasama natin malungkot na balita. May minasakor po na isang pamilya dyan. Lieutenant, si Rajuman Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Meron na hong suspect, hindi po POI, suspect sa pagmassacre po sa isang pamilya dyan sa Zamboanga del Sur. Base po sa update ng investigation namin, ma'am, meron na po kami suspect, ma'am. As of now, hindi po muna namin ma-disclose yung pangalan niya. Kasi ongoing po yung investigation at saka ongoing po yung manhunt operation laban po sa suspect po, ma'am. Lalaki o babae po, Lieutenant? Isa, dalawa, tatlo? Ilan po ba? Sa ngayon po, ma'am, lalaki po ang suspect natin. Isa lang. Natin mabigay kung ano talaga yung detalye. Pero sa ngayon, isa pa lang po yung isang suspect lang po yung na-identify natin. Yun lang po. Opo, naintindihan. Po magsabi ng pangalan kasi Opo. nakatuon po yung trupa natin sa paghahanap po. Oo, naunawaan ko, Lieutenant, no, para po mas mabilis na mahuling suspect. Ano ang dahilan kaya pinatay itong isang buong pamilya? Isa po rin yan sa ma'am sa binubusisi natin sa investigation natin together sa mga na-interview natin mga witnesses pati yung mga nag-process ng crime scene kasi dinamay niya kumbaga mga minor itong tatlo, ma'am, 15 years old na babae, tapos 13 years old at saka 11 years old na lalaki. Bali, apat po ito. Yung mother nila is yung 42 years old, isang barangay health worker po. Doon po sa kanilang tinitirahan sa Purok 5, Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur po. Oo, pero a crime of passion ba, sir? Or pagnanakawan? Or kaaway sa lupa? Sa tingin po namin, sa best sa investigation namin, kumbaga hindi mo naman siguro pagnakawan kasi yung parang lifestyle na hindi nakatira lang nga sila sa temporary shelter. Actually, yung bahay na tinitirahan po nila, ma'am, hindi po yung bahay talaga nila. Oo, So kung pagbalansihan natin na pagnanakawan, malabo. wala pong valuables or walang big amount or pera. Mayroon talagang galit, tinding galit or grudges, something. Pero may nawala pong mga personal na gamit yung biktima, yung mother at saka yung 15 years old. Nawala po yung cellphone nila. Parang mga dalawang cellphone po ang hinanap namin na hindi namin malukit doon sa crime scene po. Okay. Yung patalim na ginamit, Lieutenant, nakuha po ba? Nakita na? Yun po, ma'am, talagang dinala ng suspect yung parang weapon na ginamit niya. Inikot-ikot namin yung area, yung mga traces na pwedeng baka may tinapon siya something pero wala talaga kaming makuha. Actually, doon sa crime scene maraming maraming gamit na bladed weapon pero wala, hindi naman siya ginamit. Gamit yun ng pagsasaka kasi ang means of livelihood nila is farming. Pero hindi ginamit yun. Nakikita namin doon sa loob, hindi ginamit. Matalas talaga yung na ginamit. Parang iba talaga siya. Parang Pinaghandaan talaga, sir, no? Talagang hinasa? hindi siya basta-basta na bleeded talaga, bleeded. Parang double bleed, parang ganun yung mga tama. Lahat ng biktima ginamitan ng double-bladed na ito, sir. Ang tansya nyo. Nakita namin sa mga stab wound, bladed talaga. Yung mga saksak, makikita mo na talagang matalas talaga yung instrument or object na ginagamit para saksakin sila. Oo. Sir, yung 15 anyos, ilan po yung tama niya? Base doon sa mama, sa makikita ko lang doon, mama, wala pa kasi yung formal Opo, okay lang po. report ng Opo, tuko. opo. Pero hindi bababa, ma'am, sa mga 5 stab wounds. Bawat isa? Oo. Yes, ma'am. Parang gano'n, mga bawat. Pero sinigurado talaga niya, hindi mabuhay yung iba. Okay. May nabilang ako doon na mga 5, pero
Pero yung iba parang may mga sa ibang party na parang tumakbo siguro or nag-struggle sila lumaban. Opo. Pero yung mga masasabi natin na fatal na stab wounds, hindi bababa sa 4-5. Mm-mm. So talaga sa Mm-mm. vital parts ng katawan. Oo. Lieutenant, pinatay ba sila habang natutulog? Base sa investigation namin, ma'am, mga June 27, mga siguro hating gabi or as early as 10 to 11 p.m. ng June 27, which is Saturday yun. Oo. Uh, Nagpapahinga ang mag-anak. pag mga ganong oras dito sa amin, ma'am, is medyo maliit na bayan lang Tama. itong Josefina. Oo. Pag nga ganong oras, Tulog na. nasa bahay na yan, tulog na yan. Pero Lieutenant, 'di ba kung ganyan Oo. kaliit yung community, naririnig yung sigawan. Sorry wala bang mga katabing bahay? Mayroon silang kapitbahay, pero malayo talaga. Oo. Malayo, medyo hindi na nila marinig kung sarado na. Mm-mm. Oo. Okay. Kasi may nakita ko doon na parang yung sa mother, parang tinakpan yung bibig niya ng mga damit para hindi siguro makasigaw. Okay. Oo. Sir, sandali meron siyang asawa at kinakasama. Okay, linawin ko lang po sir, meron siyang asawa talaga and ngayon yata may kinakasama na siya. May ano siya, yung biktima, ma'am, itong mother, may asawa talaga siya pero nag-separate na. Separated na sila. A long time ago. Naghiwalay sila. Yes, ma'am. Kasi may problema din. Parang may problema din sila sa pagsasama nila. Okay. Tapos ito si biktima, napapansin ng mga kapitbahay na kino-consider na parang boyfriend siguro, ma'am. Parang May boyfriend siya. Okay, iwanan ko na yung issue na yan, sir, no? Dahil alam ko, parte yan ng isang investigasyon. Yes, Okay, po. sir, eto, yung mga nakikinig sa atin, mga taga Zamboanga, sandali, teka, sir, isolated ba to? Safe pa ho ba sa Josefina, Zamboanga del Sur? Sa Chief of Police, ano po yung assurance po ninyong mahuhuli ang suspect at safe yung ating mga kababayan dyan? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, hindi tanggap talaga ito na krimen, ma'am. 4 yun eh. Isolated case ito, ma'am, kasi 6 months pa lang ako dito. Wala akong nangyari dito na halos insidente na ganito. Wala, zero. Wala talaga. Mayroon akong isang insidente January. Nag-aaway lang yon, hacking. Kapitbahay. Yun lang, pero hindi yun namatay. Pinail ko yung kaso. Pero ito, ma'am, isolated talaga ito. Ngayon lang ito nangyari sa bayan ng Josefina. Napakatahimik na bayan ito. Pinakamaliit na bayan po, ma'am, ng Zamboanga del Sur, ang Josefina, Municipality of Josefina. Okay, sir, kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo. Salamat, sir, sa agarang pagresolba sa kasong ito. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Josefina, Zamboanga del Sur, PNP. Thank you, Lieutenant. Thank you. Marami pong salamat, ma'am. Marami pong salamat. DZXL Si Police Lieutenant Julito Pamalaran, ang Chief of Police ng Josefina, Zamboanga del Sur. Ang